ayan, malapit na nga nating matapos ang ating bouquet ng rose. Diniway ko lang siya mga sisay para tumagal naman yung rose natin. Diba, ang sarap sa feeling ng na-appreciate ka ng ng iyong asukal di papa. O, diba? Ang ating asukal di papa ay nag-effort para lang bigyan tayo ng magandang bulaklak. Meron pa siyang pa-delivery ha. In fairness naman kay asukal di papa, may pa-delivery siya, kaya natural lang na alagaan natin ang bigay ni asukal di papa. O diba, ang ganda na niya ang mga sisay ko. O diba, tingnan niyo naman. Kanina hindi yan siya ganyan. At may gagawin pa tayo dyan, hindi pa yan tapos mga sisay ko. May gagawin pa tayo sa bulaklak na yan. Hindi kasi ako marunong mag-design ng mga ganito kasi hindi naman talaga akong babae. Pero ang ginawa ko lang is, tindim ko lang siya dahil nasabi daw, mas nagkakabakterya daw ang bulaklak at mabilis malanta kapag meron siyang mga dahon. Kaya, kailangan yung itrim yung mga dahon niya dyan para hindi siya magkaroon ng sakit lalo, para kumbaga maging fresh pa ang ating rose na galing kay asukal di papa. At dahil nga hindi maganda ang pagka-arrange ko at hindi naman talaga ako nag-aral mag-arrange ng bulaklak na yun, bahala na si Batman. Kaya na nga, at nalungkot ako dahil yung pinagbilhan ng asukal di papa ay yung ibang rose niya ay putol na, pero sinama pa rin nila kasi ang mahal nga ng pagkabili ng asukal di papa. Hindi lang pala to 5K, more than 5K pa pala. Kulang-kulang siyang 8,000 kasi ang 20,000 won ay umaabot na ng nasa 10 yata, 180K to. Hindi ba, mali ba ako? 7, mga 7,000 ganyan pala siya sa peso. Hindi ba? Sobrang love ni asukal di papa. Kahit na mapagastos siya sa bulaklak, mapasaya lang ang sisay addict niya. Ay gagawin niya ang lahat. Mapasaya lamang ako. Char! Malapit na nga po palang matapos ang ating bulaklak. Natapos ko na siya. Lalagyan lang natin siya ng design. Hindi natin itatapon yung kulay pink na nakabalot sa kanya.